Huwag tayong magdamot sa isang tao dahil pagdating ng araw, baka tayo rin ang pagdamutan ng kapalaran. Mahirap maningil ang karma kung masamang butil ang tinanim natin sa umpisa pa lamang. Ikaw, kabarangay, matulungin ka ba? Dear Papa Dudut, malaki at malawak ang mundo. Ngunit naranasan niyo na bang mawalan ng lugar dito? O di kaya sa inyong pamilya ay palagi kayong itsapuera? Na yung mga tao na inaasahan ninyong makikinig at kakampi sa inyo ay sila palang mangunguna na umusig sa inyo. Naranasan niyo na bang humingi ng tulong o saklolo pero walang nagpaabot nito? Kung oo ay hindi ito nalalayo sa sitwasyon na minsan kong pinagdaanan. Yun din ang rason, Papa Dudut, kung bakit nag-decide akong magbahagi ng storya ko sa programa ninyong Barangay Love Stories. Bago ko ipagpatuloy ang sulat ko ay gusto ko munang magpakilala sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Hedy. 33 years old at isang OFW dito sa Taiwan. Nagtatrabaho ako rito bilang factory worker at masaya naman ako kahit na malayo ako sa aking pamilya sa Pilipinas. Tubong Zamboanga pa lang ang kanamin at doon ako pinanganak at lumaki. Pero nagkaroon ako ng kinakasama sa Pateros at doon tumira ng ilang taon kasama ang aming anak. Factory worker din ako bago ko nakilala ang tatay ng anak ko. Nang nabuntis niya ako ay nanirahan kami sa poder ng nanay niya. Hanggang sa tumungtong ng 3 taon ang aming mga anak. Doon ako hiniwalayan ng aking kinakasama at dahil wala akong sariling pera ay nanatili kami na nasa poder ng nanay niya. Hoy, Hedy, ikaw ba yung nagluto ng metsadong dinala ko sa bahay ng kumari ko? Ha? Opo. Bakit po? Nagtatanong ka pa talaga? Eh, hindi masarap. Kulang sa lasa. Mukhang hindi tinimplahan. Noon ka lang ba nakapagluto noon, ha? Medyo po. Pasensya na po kayo, Nay. Pasensya mo mukha mo. May magagawa pa ba yung pagpapasensya kung napahiya na ako sa kumari ko? Saka bakit nakikialam ka sa kusina? Tanda ko si Teba nang inutusan ko magluto. Kasi palpak ang mga luto mo. Sa totoo lang pinagtsatsagaan na lang namin kainin dito yon. Kasi mahirap lunukin. Sobra naman po kayo sa pinagtsatsagaan. Pag nagluluto nga ako, palaging taob yung kawali tapos madalas di nyo na ako tinitiran. Aba, sinasabi mo bang masisiba kami? Hindi po. Hindi raw, pero yun din ang tinutumbok mo. Alam mo, nakakabwisit ka talaga. Kailan ka pa natutong sumagot-sagot sa akin? Pakabastos! Walang respeto! Pasensya na po uli. Aanin ko yung pasensya mo, aber? Mababalik ba niyan yung kahihiyanan na wala sa akin? Kasi nilait-lait lang naman ang mga kumari ko. Yung pangit na luto mo. Saka hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit ikaw ang nagluto, imbis na si Teban? Inutusan po ako ni Kuya Teban kasi may importante raw po siyang gagawin. At naniwala ka naman. Mag-cellphone lang naman maghapon yung ginagawa ng tukmul na yon. Wala na po akong nagawa. Mapilit po siya eh. Ako na raw po magluto. Nagagalit pa nga kasi inutusan niyo raw. Kumanda talaga sa akin yung batuga na yon. Ma, wag niyo na pong pagalitan si Kuya. At bakit hindi? Ako po yung mayayari eh. Wala na akong pakialam doon. Saka dapat ka naman talagang mayari kasi masyado kang pabida. Nagmagandang loob lang naman po ako. Gusto ko lang pong makatulong. Gusto raw makatulong, nakasama pa yung ginawa mo. Sa susunod kasi, huwag kang bida-bida at mapapel. Ganyan na lang ba talaga ang papel mo sa pamamahay na to?
Ano pong ibig niyong sabihin? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. O baka naman tanga ka talaga kaya hindi mo maisip ang tinutukoy ko. Hindi ko naman po talaga alam, kaya po nagtatanong ako. Ay, nako. Lahat na lang ba talaga sa'yo sasabihin? Tagabundok ka ba? O baka taga-ibang planeta ka? Ang sakit niyo naman po magsalita. Masakit talaga yung katotohanan. Kaya siguro iniwan ka ng anak ko. Kasi ganyan ka eh. Yung bang tatanga-tanga sa lahat ng bagay, tapos sasabihin mo gusto mo lang tumulong, hindi mo nga nagagawa ng maayos at pulido yung trabaho mo. Ultimo paglilinis dito sa bahay, hindi mo maimis. Pati ang paglalaban ng mga damit namin, minsan gusto ko pang ulitin kung may lakas lang ako. Kasi hindi naman natatanggal yung mga mantsa. Nanggigitata pa rin. Sabihin mong hindi, ilang beses na kitang nasita sa mga bagay na yon. Inaayos ko naman po yung paglilinis at paglalaba. Kung inaayos mo, di sana wala akong masisit at masasabing masama sa mga yon. Kaso meron nga eh. Ano ko ba naman sa'yo? Yan na nga lang ang ambag mo sa bahay na to. Hindi mo pa magawa ng maayos. Tapos magtataka ka, bakit ako laging aburido sa pagmumukha mo? Nakakasura ka na. Pati yung mga ginagawa mo. Kung bakit kasi sa dinami-rami ng ibabahay ng anak ko nung araw at aanakan, ikaw pa! Napakawalang kwenta mo! Papa Dudut, noong nabuntis ako ay pinatigil ako ng dati kong kinakasama sa pagtatrabaho dahil siloso yon. Ayaw niya na nakikitang nakikipag-usap ako sa ibang lalaki kahit katrabaho lamang at trabaho lamang ang pinag-uusapan namin. Katrabaho ko nga rin pala siya sa factory na pinapasukan namin noon. May ugali talaga siya na magagalitin at mainitin ang ulo. Kaya laking taka ko rin kung bakit ako nagkagusto sa kanya. Ewan, siguro'y dala na rin ng pananabik. Lalo na noon na lamang ulit akong nagkaroon ng lalaki na nagka-interes sa akin. Ang huli ko kasing relasyon ay noong nasa Zamboanga pa lamang ako. Kaya lang dumating pa rin sa punto na nagkaroon kami ng matinding problema ng kinakasama ko. At yun nga ay may kinalaman sa pambababae niya. Ang totoo, ilang beses ko na siyang nahuli na may ibang kinakalantari at maraming beses ko na rin siyang pinatawad alang-alang sa aming anak. Tanga na kung tanga, Papa Dudut, pero noon ang isipan ko kasi ay ayaw kong bigyan ng sirang pamilya ang anak namin. Kaya naman tinis kong makisama sa kanya ng ilang taon sa pag-asang magbabago pa siya. Pero hindi na yon nangyari. Nang isang araw ay iwanan na lang niya kami ng anak niya sa poder ng kanyang nanay upang sumama sa ibang babae. Simula ng araw na yon ay mas sumirap ang buhay namin ng anak ko kasama ang pamilya niya. Grabe namang alikabok nito sa sahig. Sino kayo nagpasok ng marumi nilang tsinelas sa loob ng bahay? Tapos di man lang pinuna sa basahan na nasa may pinto. Di na yata kaya ng walis to. Kailangan lampaso na. Ako ba yung pinariringgan Ikaw mo? pala yan, Kuya Teban. The one and only. Bakit? May iba ka pa bang inaasahan darating? Siguro may bisita ka no? Maliligaw mo ba? Aminin mo na! Wala akong bisita at mas lalong wala akong manliligaw. Saan mo ba napulot yung mga pinagsasasabi mo? Wala ka na ron. Tabi nga dyan. Nakaharang kay daraan ako. Sandali! Di mo ba huhubarin yung tsinelas mo? Maputik pa yata yan. Maputik talaga kasi umulan kanina kaya nga basa ang kalsada. Bakit di mo iniwan sa labas yung tsinelas mo? Bakit kailangan mo pang ipasok dito sa loob? Kita mo na ngang nagwawalis ako. Oo, nakita ko nga kaya ako nga pinasok eh. Saka hugas ako yung tsinelas ko sa banyo kaya pinasok ko na. Bakit ba kasi napaka-reklamador mo? Mahirap ba maglinis sa sahig? Hindi naman, di ba? Hindi, pero mahirap kapag paulit-ulit maglinis ng sahig na nalinisan mo na. Palibasa, hindi ikaw yung naglilinis. Bubulong-bulong ka pa dyan eh, narinig ko naman. Saka bakit ka nagre-reklamo eh, nakikitira ka lang dito.
Kayo ng anak mo yung sampid sa pamilya namin. Kaya dapat lang napaghirapan mo yung mga pinapakain namin sa inyo. Ang lakas nyo pa naman kumain. Lalo na yung anak mo. Biruin mo, ilang taon pa lang yun. Pero parang 2 bata na akong kumain. Grabe ka naman magsalita, kuya. Grabe na ba pagsasabi ng totoo? Yun na nga eh. Hindi, pero ang malala, imbento ka sa malakas kumain eh. Halos hindi nyo na nga kami tira ng pagkain sa tuwing kumakain kayo eh. Hindi na sana ako magsasalita, pero dumadalas na kasi. Ako pa naman yung nagluluto ng ulam at nagsasaing ng kanin nyo tapos hindi nyo man lang kami maalok kumain. Ang malala, inuubusan nyo pa talaga kami ng anak ko. Siguro kung ako kakayanin ko, pero hindi kaya ng anak ko yung magutom. Problema ba yun? Eh di magsaing ka na lang ulit pag naubusan namin kayo. Buti sana kung ganun lang kadali. Madali lang naman talaga magsaing, di ba? Sabi mo nga, ikaw nagsasaing para sa amin. Madali lang nga kung hindi nagagalit at nanunumbat si nanay. Kasi nauubos daw yung bigas nyo. Yun lang. Wala na tayong magagawa doon. Bakit ba kasi ganyan kayo sa amin ng anak ko? Parang di nyo kaano-ano yung bata, kadugo nyo naman siya, di ba? Sinabi ba namin hindi? Saka bakit nanunumbat ka dyan? Kung inis ka sa nanay ko kasi sa dami niyang ebas pag magsasaing kayo, huwag mo ko'y damay dyan. Hindi ako naiinis sa nanay mo. Nasasaktan lang ako bilang magulang. Saka paanong hindi ka madadamay, nakikita ko rin kung paano mo tratuhin yung anak ko. Baka nakakalimutan mo na anak siya ng kapatid mo. Pamangkin mo pa rin siya. Anong gusto mong gawin ko? Magpatatay sa anak mo kasi pamangkin ko? Ganun ba yun? Hindi ko naman yun sinabi. Hindi raw pero yung di tinutumbok ng mga sinabi mo, no? Hoy, para sa kaalaman mo, pagod na ako sa kakaalaga sa mga anak ko. Tapos dadagdagan mo pa yung responsibilidad ko? Saka kahit anak yan ng kapatid ko at pamangkin ko pa, wala pa rin talaga akong amor sa batang yan. Huwag mo na rin tanungin kung bakit kasi hindi ko rin alam ang sagot. Linisin mo na lang to sa head, lampasuin mo. Hindi ako yung pinagdidiskita mo. Para kang tanga. Papadudot, hindi lang nanay ng dati kong kinakasama ang nakatira sa bahay na yon. Nandun din ang pamilya ng Kuya Teban niya na nuknukan ng yabang. Kung ilalarawan ko ang kuya niya ay una ko kaagad masasabi ang ugali nitong hambog at mahangin. Kahit nung unang beses pa lamang na nakilala ko ito hanggang noong mga panahong yon, ay hindi nagbago ang pag-uugali at paraan ng pagsasalita nito. May pagkatamad din po ito kaya nga siya ang naiiwan sa bahay para bantayan ng mga anak nila ng asawa niya na buti na lamang at kasundo ko ng mga panahong yon. Nung iniwan kami ng dati kong kinakasama sa poder ng nanay niya ay walang-wala ako kaya hindi kami makaalis. As in, said ang bulsa ko. Totoo na umaasa pa rin kami sa kanila lalo na sa pagkain ng mga panahong yon. Kaya nga ginawa ko na lamang ay ginawa ko ang makakaya ko upang pakisamahan sila ng maayos. Bali nagsilbi nila akong katulong sa pamamahay nila at ako ang gumagawa ng lahat ng klase ng paglilinis kapag tulog ang aking anak. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, bukod sa paglilinis ng lahat ng sulok ng bahay ng pamilya ng dati kong kinakasama, ay ako rin ang nakatokang maglaban ng mga labahan nila. Minsan inuutusan din nila akong mamalengke at magluto ng pagkain para naman daw may silbi ang pagtira namin ng libre ng aking anak sa kanila. Alam ko naman na dapat kong gawin ang bagay na yon para may ambag naman kami sa pamamahay nila. Kaso minsan ay hindi ko mapigilang magdamdam dahil mukhang hindi na pamilya ang trato nila sa amin. Lalo na sa anak ko na kung tutuusin ay kadugo naman nila. May mga pagkakataon kasi na kapag may pasalubong ang nanay ng dati kong kinakasama sa mga apo niya ay palaging hindi nabibigyan ng anak ko. Bilang magulang, natural na masaktan ako at magtampo. Kung ako kaya or kung kaya ko na hindi kumain habang sila ay masayang
nagkakainan ay wag naman nilang gawin yon. Maging sa anak ko. Sa kabila ng lahat ay nirespeto ko pa rin ang pamilya ng dati kong kinakasama. Kahit na hindi nila maibalik sa akin na respetuhin din nila, Papa Dudut. Nay, ito na po yung bill ng kuryente at tubig natin. Ay nako, nagsabay pa talaga. Akin na nga at nang matignan. Ito po oh. Ay, mahabaging langit naman! Bakit umabot ng 6,000 tong kuryente? Tapos 1,500 naman tong tubig? Ano ba tong bahay natin? Resort? Hindi ko po alam. Matipid naman po ako pag naglalaba. Sinasahod ko pa nga po yung pinagbanlawan ko para maging pangbuhos sa banyo at panlinis na rin ang sahig doon. Dapat naman talaga ganun ang gawin mo. Kasi kapal naman ang mukha mo kung mag-aaksaya ka pa ng tubig namin, di ba? Tama! Tama-tama ka dyan. Eh ikaw din tatamaan sa akin. Bakit naman nung nasali dyan, Nay? Malamang. Eh kayo ng mga anak mo yung panay gamit ng aircon natin. Maghapon magdamag nyo nga kung buksan dun sa kwarto nyo. Kaya tignan mo, lumobo tuloy yung bill natin sa kuryente. Grabe naman po kayo gumagamit din naman kayo ng aircon, di ba? Oo nga, pero hindi kagaya ng paggamit ninyo na maghapon at magdamag. Nakikinig ka ba? Maghapon at magdamag yung sinabi ko. Para ka namang ano dyan eh. Nandiyan na yan eh. Ano pa bang magagawa natin kung hindi bayaran na lang, di ba? Kesa magtalo-talo lang tayo rito, kesa manumbat lang kayo, pare-pareho lang naman di tayo nakatira sa pamamahay na to. Saka summer ngayon, natural mainit. Alam nga namang hindi namin buksan ng anak ko yung aircon di na-heatstroke kami. Gusto nyo ba yon? Siyempre hindi. Mas malaking gastos yun. Sige kayo. Kinonsensya mo pa talaga akong tukmol ka? Nagsasabi lang po ako ng totoo. Siya sige. Dagdagan nyo na lang ng asawa mo yung ambag nyo para sa kuryente natin. Po? Narinig mo yung sinabi ko? Huwag kang magbingi-bingihan dyan. Siguro po doon na lang muna po ako sa kusina para makapagsaing ako ng tanghalian natin. Mamaya ka na umalis. Kasali ka sa usapan na to. Oo nga, isali nyo yung babae niyan para makita niya rin yung mga binabayaran natin. Palibasa, libre sila ng anak niya na nakatira dito. Libre na upa, tapos yung anak niya nuknukan pa na siba. Akala mo mauubusan ng pagkain. Kaya nga pinapasali ko na sa usapan natin, di ba? Mawalang galang na kuya. Pero hindi naman yata kailangan na sabihan mong masiba yung anak ko. Alam naman natin dito kung sino yung totoong masiba, di ba? Sino? Yung mga anak ko? Ang papayat nga ng mga yon. Ay naku Teba, ang tanga ka talaga eh. Malamang, ikaw yung sasabihan niyang masiba. Totoo rin naman. Kasi, pang 3 tao tuwing kumakain ka, kaya mabilis na nauubos yung bigas natin eh. Wow ha? Kung ako masiba, ikaw at yung anak mo sampid. Sa abuti nga kami ng asawa ko nag-aambag sa bahay na to. Ikaw, hindi ka nga makapag-abot kahit 5 butas kasi wala kang kapera-pera. Alam mo, tama yung anak ko eh. Dapat siguro maghanap ka na ng trabaho para naman makapag-ambag ka na rin sa amin dito sa bahay. Baka akala mo yata, biru-biruan lang ang pagtira nyo rito ng anak mo, no? O yan, nakita mo na kung gaano kalaki yung mga bayarin natin buwan-buwan. Kukulangin na ang budget natin. Kung lahat yan, kukunin sa pensyon ng asawa ko. Pagkain pa nga lang natin, kulang na. Kung ako sa'yo, Hedy, maghanap ka na ng mapapasukan. Magkusa ka. Hindi yung gusto pa talaga na inuutusan. Papa Dudut, hindi ko na talaga kaya ang ugali ng mag-ina. Lalo na yung kuya ng dati kong kinakasama na akala mo ay babae kong umasta. Daig niya pa yung asawa niya na sobrang taklesa na akala mo ay palaging nalalamangan sa buhay. Gatungan pa ng nanay niya na ni minsan ay hindi nakita ang mga mabubuti at tama kong ginawa. Puro na lamang pangit ang nasisilip kaya yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. Sa totoo lang, grabe na stress ko sa sitwasyon namin ng aking anak sa poder nila. Wala akong kapayapaan ng isipan. Araw-araw natatakot akong magkamali at mapagalitan. Akala mo kasi kung sino silang makapangyarihan kung umasta at manalita. Kaya nga pagkatapos ng pangyayaring yon,
kung saan ay pinagtulungan nila akong mag-ina, ay naglakas loob na akong maghanap ng trabahong mapapasukan. Swerte naman dahil nakabalik ako sa dating factory na pinasukan ko bilang sorter. At kahit na hindi kalakihan ang kita ay ayos na rin po yun dahil nagkakapera na ako. Noong nalaman ng nanay ng dati kong kinakasama na meron na akong trabaho ay natuwa naman siya at nagpasaring na sa wakas meron na raw akong maiaambag na pera sa kanya. Kaya para magtuloy-tuloy ang pagtatrabaho ko ay nagboluntaryo siyang bantayan at tingnan ng aking anak. Kaso makalipas lamang ang isang buwan at kalahati ay mayroong nangyari, Papa Dudut. Pwede ko po ba kayo makausap, Nay? Ano ba yon? Saka hindi pa ba tayo nag-uusap sa lagay na to? Seryoso po ko kasi tungkol po sana sa anak ko. O anong problema mo sa apo ko? Wala po akong problema sa anak ko pero may nangyari kasi. At bilang nanay hindi ko po mapigilang mag-alala. Bakit kasi hindi mo na lang ako diretsuhin? May pasabi-sabi ka pa ng ganyan. Natural lang naman sa magulang na mag-alala sa anak nila kung may nangyayari. Kaya ano ba kasi yon, ha? Nakitaan ko po kasi ng pasa sa braso yung anak ko, Nay. Tapos meron din siyang bakat na kinurot sa tiyan. Nung tinanong ko po yung anak ko kung saan galing yun, ayaw naman niyang sabihin sa akin. At dahil kayo po yung... At dahil akong nagbabantay, ako agad ang pagbibintangan mo, ganon. Hindi naman po sa ganon. Hindi raw sa ganon, pero ganon na rin yon. Akala mo yata sa akin pinanganak kahapon eh. Kung hindi naman po sa inyo galing yung pasa sa kabakat ng kurot ng anak ko, bakit kailangan nyo pang mag-react ng ganyan? Sinong hindi mapapareact ng ganito ay nakakairita yung tono mo? Kayo na po yung nagsabi na natural lang naman sa magulang na mag-alala sa anak niya, lalo kung may nangyari. Kaya nga gusto ko kayong tanungin kung alam nyo kung bakit nagkaroon ng pasa at kurot yung anak ko. Kasi kayo po yung bantay niya. Ano bang akala mo sa akin? Mababantayan ko ng 24 oras yung anak mo para malaman kung ano yung mga pinaggagawa niya? Hoy, para sa kaalaman mo, marami rin akong inaatupag. At saka hindi porke nagboluntaryo ako magbantay sa anak mo, gagawin mo na akong yaya niya. Hindi ko po kayo ginagawang yaya. Saka thankful po ako na binabantayan niyo yung anak ko para makapagtrabaho ko ng maayos. Yun naman pala, pero ang dami mo pa rin sat-sat dyan. Gusto ko lang pong malaman kung paano nagkaganon yung anak ko, Nay. Sige na. Total, pinandidilatan mo na ako ng mata at kulang na lang pagduldulan mo sa akin yung bintang mo, aaminin ko na. Ako ang pumalo dyan sa anak mong sutil. Ako rin yung kumurot sa kanya. Hindi ko napigilan. Napakapasaway. Pero pwede nyo naman pong pagsabihan yung anak ko nang hindi nyo napapalo at nakukurot. Grabe yung pasa ng anak ko, Nay. Ang laki, saka ang itim-itim pa. Yung kurot nyo naman nagsugat na kasi baon na baon yung kuko nyo. Ang OA mo naman ay gagaling din naman yon. Lagyan mo na lang ng ointment sa yelo, tapos ang problema. Hirap sa'yo, masyado mong inaartehan eh. Dumaan din naman ako sa pagiging nanay, kaya magtiwala ka sa mga sinasabi ko. Huwag kang nagmamarunong dyan. Hindi po ako nagmamarunong, saka yung issue po rito, yung pananakit nyo sa anak ko. Tignan mo, ang OA mo talaga. Makapagsalita kang sinasaktan yung anak mo sobra? Alam mo ba yon? Saka bago mo ako pagbintangan na nananakit ng bata, alamin mo muna yung rason kung bakit ko nagawa yun sa kanya. Hindi ka ba nakinig kanina? Sutil yung anak mo, hindi marunong mapagsabihan. Akala mo kasi madaling sawayin yung anak mo, pero hindi naman talaga. Alam mo, kasalanan mo naman talaga kung bakit ganyan yan kapasaway. Kasi hindi ka mabuting magulang sa kanya. Masyado mong inispoil kaya lumaking matigas ang ulo. Pwes, hindi uubra yung ganyang ugali sa akin. Dapat, bata pa lang, tinatabasa na yung papatubong sungay at buntot niyan. Papa Dudut, magdadalawang buwan pa lamang ako sa pinagtatrabahuhan ko.
Bali, iniiwan ko ang aking anak sa lola niya na napakiusapan ko na lamang matapos kong magsabi na mag-aabot sa kanya ng kaunting halaga kapalit ng pag-aalaga sa aking anak. Bukod doon ay nag-aambag din ako sa pagkain at pambayad ng bills sa bahay namin. Kaya wala akong naitatabing pera na pansarili. Mayroon man ay nagagastos din dahil laging humihingi ang nanay ng dati kong kinakasama. Isama mo pa yung kuya niya na ewan ko ba kung saan nakakapulot ng kakapalan ng pagmumuka at lagi nagpapasaring ng pangyosi at pangmeryenda. Hindi naman ako maramot, lalo't meron naman akong maibibigay. At kahit na nga ako ang mawalan ay titiisin ko, basta makapag-abot lamang. Ang tanging hiling ko lang ay alagaan at bantayan ang kanyang lola ng maayos ang aking anak. Hindi naman yun ibang tao sa kanila. Apo niya yun, kadugo, pero kahit na ganoon ay hindi pa rin pala maganda ang turing nila sa anak ko. Kaya nga sobrang lungkot ko at pag-aalala ng mga panahong yon. Ngunit wala naman akong magawa dahil hindi ako pwedeng huminto sa pagtatrabaho. Tinatagang ko na lamang ang aking loob para magpatuloy kahit na aandap-andap ang aking dibdib. Sa sobrang kaba, gayong alam ko na hindi ligtas ang aking anak sa poder ng pamilya ng dati kong kinakasama. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagpatuloy pa rin ako sa pagpasok sa trabaho at lalong nagsipag lalo na sa pag-overtime para may sumubra sa normal kong sinasahod na siyang iniipon ko na. Kahit na nakakapagod at madalas wala na akong oras sa aking anak ay hindi ako sumuko at tiniis ko na lamang ang lahat. Pangarap ko na kasi na makapagbukod kami ng bahay ng anak ko dahil napapagod na akong makisama sa pamilya ng dati kong kinakasama. Hindi ko pa alam kung saan o kanino ko siya iiwanan pero saka ko na yun iisipin. Ang hirap kasi ng sitwasyon namin sa bahay nila dahil kahit na may naiaambag na akong pera ay palagi pa rin nila akong sinusumbatan. Na kesyo kulang daw yun, ganito at ganyan. Ni minsan ay hindi nagpasalamat ang pamilya ng dati kong kinakasama sa lahat ng bagay na ginagawa ko para sa kanila. Mula sa serbisyo ko hanggang sa pag-aabot ng perang pang-ambag sa pangangailangan namin sa bahay. Hindi lang naman ako ang nagtatrabaho sa amin dahil may trabaho rin naman ang misis ni Kuya Teban. May pension din na nakukuha ang nanay nila mula sa namayapa nitong asawa na masasabi kong malaki-laki rin. At sapat na sana para sa buwan na naming gastusin sa bahay. Kaya nga nagtataka ako kung bakit sa akin nila halos iasa ang lahat. Ang bukang bibig nila ay kailangan ko raw silang bayaran sa mga nagastos nilang pambili ng pagkain para sa amin ng anak ko at sa pagpapatira nila sa amin sa bahay nila. Kaya naman sinabi ko sa aking sarili na mas mabuti pang bumukod na kami ng anak ko para hindi ko na sila kailangang pakisamahan pa. Kaya nga tinabi ko talaga ng mabuti yung pera na iniipon ko na siyang gagamitin ko sa pagbabayad ng kahit na maliit na kwarto na titirhan namin. Kaya lang ay bigla ko naman yung nagastos nung naospital ang anak ko dahil sa dengue. Dumating sa point na nasaid ang perang iniipon ko kaya kinapalan ko na ang aking mukha na lumapit sa pamilya ng dati kong kinakasama, Papa Dudut. Kakapalan ko na po yung mukha ko. Baka... makapal naman talaga ang mukha mo. Ano pa bang bago doon? Hindi ko alam, komedyante ka rin pala, Nay. Manahimik ka nga dyan, Teban. Sasampaling kita eh. Ito naman, napakasungit.
O ano ba kasing problema mo, Hedy? Ba't yung itsura mo parang galing kang digmaan? Gulo-gulo pa yung buhok mo, pawis na pawis ka pa. Tapos ang baho mo pa, amoy araw ka. Pasensya na po, pero nagmamadali kasi kung makauwi dito sa atin. Bakit ka ba kasi nagmamadali? Para humingi ng tulong sa inyo kasi hanggang ngayon nasa ospital pa rin po yung anak ko. Ha? O akala ko ba palabas na kayo? Bakit nandun pa rin kayo hanggang ngayon? Ayun nga po, Nay. Akala ko rin makakalabas na ngayong araw yung anak ko eh. Pero hindi pa siya pinayagan ng doktor kasi mahina pa siya. Tapos na-discover nila na meron daw siyang pulmonya kaya pinag-e-extend pa siya sa ospital para daw matutukan. Nako, sigurado ka ba dyan? Kasi minsan para-paraan lang yung mga doktor na yan para tumagal pa yung mga pasyente sa ospital nila. Kapag kasi mas matagal kang nandun, mas marami silang pera mahihita sa'yo. Oo. Ganyan yung nangyari sa asawa ng kumari ko. Sinabi na may ganitong sakit daw, kaya yung kumari ko naman, pumayag na hindi muna lumabas doon ang asawa niya. Hanggang sa umabot ng ilang linggo. Ayun, lumobo ng milyones yung utang. Problemado nga ngayon. Pati sa akin na hindi naman niya ka-close, nangungutang. Yabang-yabang din kasi lalo nung malakas pa yung asawa. Akala mo kung sino, ngayon, kinarma. Pero iba po itong sa anak ko. Kasi may x-ray naman siya at lumabas doon na may pulmonya siya. Hindi na po nawala ng ubod sipon yung anak ko kaya mas delikado kung lalabas siya sa ospital. Kaya nga po lumalapit ako sa inyo ngayon para humingi ng tulong. Kahit konting pera lang po pang gastos namin ng anak ko kasi said na po talaga yung ipon ko. Niwala na nga akong pamasahe pa uwi rito kaya naglakad na lang ako kahit natirik ang araw. Ganun ba? Opo, pasensya na po kayo. Wala lang talaga akong malalapitang iba. Kaso wala rin akong pera ngayon. Nagastos ko sa ibang bagay. Kaya pasensyahan na lang. Ikaw ba, Teban? Baka naman may maipapahiram ka dyan kay Hedy. Nako, ako pa talaga tinanong nyo, Nay. Alam nyo namang wala akong sariling pera, di ba? Misis ko nag-awak ng lahat. Minsan lang madaanan ng pera tong palad ko. Wala rin daw, Hedy. Please, Nay. Alam kong may natatabi pa kayo dyan. Pahiramin niyo na po ako kasi para naman sapo niyo yun eh. Ang kulit mo naman, sinabi ngang wala, di ba? Ikaw, kuya. Alam kong may pera ka dyan kasi lagi mo ngang binibida sa akin na mas mapera ka kaysa sa akin, di ba? Patunayan mo yun. Pahiramin mo ako. Gagamitin ko lang para sa pamangkin mo. Anak naman ng teteng, oh. Sinabi ko na nga minsan lang masayar ng pera yung palad ko, di ba? Ibig sabihin, wala talaga akong pera. Naniwala ka naman dito sa anak kong nuknukan talaga ng yabang simula pinanganak. Hirap sa'yo, masyado kang uto-uto. Nakikiusap po ako. Pahiramin niyo na po ako. Para lang po sa anak ko. Sige na po. Tulungan niyo na po ako. Ay kahit umiyak ka pa dyan ng dugo, wala talaga kaming maitutulong. Malas mo. Wrong timing ang pagkakasakit ng anak mo. Buti pa, imbis na sayangin mo yung luha mo kakayak dyan, gumawa ka na lang ng para magkapera. Kung gusto mo, magnakaw ka. Easy money yun. Huwag ka nga na pahuhuli kung ayaw mo bumagsak sa bilangguan. Papadudot, dahil hindi ako tinulungan ng lola at tiyuhin ng anak ko ay mas kinapalan ko na ang mukha ko na lumapit sa ibang tao. Partikular na sa aking mga katrabaho. Umiyak ako sa harapan nila at nagsabi ng sama ng loob ko sa pamilya ng dati kong kinakasama. Marami ang nakisimpatya sa akin at ang iba ay nagalit pa nga sa biyenan kong hilaw at sa anak niyang mayabang. Tapos ay nagambagan sila para maabutan ako ng kahit magkano bilang panggastos namin ng anak ko sa ospital. Pero kulang na kulang pa rin ang perang mayroon ako ng mga panahong yon. Lalo at hindi na ako nakakapasok sa trabaho kaya wala rin akong sweldo. Doon na ako lumapit sa ilang ahensya ng gobyerno upang humingi ng tulong pinansyal. Kahit mahirap, kahit na nalilipasan ako ng gutom, naaarawan at nauulanan sa paglalakad ng mga requirements, ay tiniis ko ang lahat ng yon upang matustusan ang mga gastusin ng anak ko sa ospital. Bukod nga kasi sa pagkakaroon niya ng dengue ay may pulmonya pa siya.
Kaya lalong tumagal ang pananatili niya sa ospital at dumami ang mga gamot na nireseta para sa kanya. Kinailangan pa niyang salina ng dugo dahil bumagsak ng todo ang platelet count niya, dahilan para mag-alala ako ng husto. Tumawag na rin ako sa pamilya ko na nasa Zamboanga ng mga panahong yon dahil hindi ko na kaya. At hindi na rin naman kami tinutulungan ng pamilya ng dati kong kinakasama. Pero wala rin silang nagawa. Walang-wala rin kasi sila para makaluwa sa Maynila at masamahan ako sa ospital. Kaya nga pinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat at dinaan sa pagdarasal na sana'y pagalingin na niya ang aking anak. Pero makalipas ang halos 3 linggong pagkakaospital ng anak ko, ay tuluyan na itong binawian ng buhay. Bilang magulang ay napakasakit mawala ng anak, lalo na at alam ko sa sarili ko na nilaban ko naman siya. At ginawa ko ang lahat upang makahanap ng pera na pampapagamot niya. Kahit na mag-isa lamang ako, kahit na pagod na ako ay hindi pa rin ako sumuko. Pero binawi pa rin ng Diyos sa akin ang pinakamamahal kong anak. Nang mga panahong yun ay naisip ko na lamang na sumunod sa kanya dahil wala nang saysay ang mabuhay sa mundo ng nag-iisa. Sa kabila ng lahat ay nairaos ko pa rin ang libing ng anak ko. Lalo na doon pa lamang ako sinimulang tulungan ng lola at tiyuhin niya. Ang sama ng loob ko sa kanila. Pero wala na akong lakas para magalit pa ng husto. At pagkatapos nga ng libing ng anak ko ay sa kanila pa rin ako nakatira. Papa Dudut. Nagsabi na ba sa'yo yung kapatid mo? Oo, Nay. Nagulat nga ako kasi bigla na lang siya nag-chat nung nakaraan. Tapos ayun, sinabi nga niya na gusto niyang bumalik dito sa bahay kasama yung kinakasama at anak nila. Anong sabi mo? Ayos lang sa'yo? Hindi naman sa akin itong bahay na to para humindi, di ba? Isa pa, utol ko yun, saka pamangkin ko yung anak nila. Kaya ayos lang naman sa akin. Para meron din ibang bata na kalaro yung mga anak ko. Sige, ayos na rin sa akin. Total, matagal-tagal na rin wala rito yung kapatid mong yun. Namimiss ko na siya gusto ko ring makita yung anak nila. Ano pong sabi nyo? Babalik dito yung anak nyo? Oh, kanina ka pa ba dyan? Halos kakarating ko lang po pero narinig ko pa rin ng malinaw yung pinag-uusapan nyo. Ay kahit kailan talaga napaka-chismosa mo. Yan yun, Nanay. Saka para lang din naman niya yung nangyayari sa pamilya natin, di ba? Oo, totoo na uuwi rito yung utol ko kasama yung kinakasama at anak nila. Bakit? May problema ka ba doon? Wala! Pero ganun na lang ba yun? Anong ganun na lang ba yun? Saka, bakit ka ba umiiyak? Inaano ka ba namin? Kasi napaka-insensitive nyo. At kaya ako nasabi na ganun na lang ba yun kasi mukhang nakalimutan nyo na yung ginawang pananakit sa akin nung anak nyo. At hindi lang pala sa akin kundi sa amin ang anak ko. Huwag kang sumigaw! Naririnig ka namin ni Teban, magkakaharap lang tayo Hindi ko lang kasi maintindihan. Mukhang ayos lang sa inyo na umuwi sila rito. Mukha pa nga kayong excited Pero kami nun ng anak ko na palagi namang nandito sa pamamahay nyo, ramdam na ramdam naman yung pagkasuya nyo sa amin. Kulang na lang palayasin nyo kami Nakaraan na yon. At saka wag mo nang idama yung anak mo sa sitwasyon. Nananahimik na yun sa kabilang buhay Oo nga. Sige ka, baka biglang magparamdam yung anak mo at multuhin tayo. Hoy, tumigil ka nga dyan, Teban. Wag mong idama yung patay. Pasensya na, Nay. Hindi ko lang mapigilan. Ito kasi si Hedy masyadong madrama. Alam nga namang hindi namin tanggapin dito yung utol ko pamilya kami, di ba? At ang pamilya dapat nagtutulungan. Nagdadamayan. Wow naman! Gusto ko sanang matouch sa sinabi mong yan tungkol sa pamilya. Pero hindi ko magawa kasi ni minsan, di nyo naman pinaramdam sa anak ko na pamilya ang turing nyo sa amin. Okay lang sana kung sa akin kasi di naman talaga tayo magkaano-ano. Pero sana kahit man lang sa anak ko dahil kadugo nyo naman siya.
Simula nung nagkasakit yung anak ko at na ospital, ni minsan hindi niyo siya binisita sa ospital. Di nga rin kayo nangamusta sa kanya eh. Hindi rin kayo tumulong kahit konti. Lalo na nung nangihiram ako ng pera sa inyo. Hindi naman ako humiling ng malaki, saka nangako naman ako na babayaran ko kayo, di ba? Kilala niyo ako na may isang salita. Pero kahit na ganon, hindi niyo pa rin ako tinulungan. Alam ko na may papahiram kayo sa akin dahil nakikita ko na may pinansusugal kayo, Nay. Tapos ikaw, Kuya, pinangiinom mo lang din naman yung pera mo na bigay sa'yo ng asawa mo. Pwede ba? Huwag mong isumbat sa amin kung paano namin gastusin ang pera namin. Pera mo ba yon? Hindi naman, di ba? Oo nga! Masyado kang epal! Hindi ko sinusumbat sa inyo. Pero nakakasama lang kasi ng loob, lalo sinadya niyo talaga akong hindi tulungan at pagdamutan dahil lang ayaw niyo sa amin ang anak ko. Tapos ngayon pababalikin niyo lang ng ganun kadali sa bahay niya yung tatay niya na nang-iwan na nagpabaya sa amin. Sa bagay, pamilya niyo siya eh. At kahit gaano pa kasama yung ginawa niya, mas matimbang pa rin sa inyo yung relasyon niyo sa kanya kaysa sa amin ang anak ko. Ngayon nawala na yung anak ko. Mas ramdam ko na lalo akong nawala ng lugar sa pamilya at pamamahay niyo. At alam ko na malaking katangahan na lang talaga kung mananatili pa ako rito. Papadudot, yun na nga ang naging go signal ko upang tuluyan ang umalis sa poder ng nanay ng dati kong kinakasama. Kahit na walang-wala ako noon, litong-lito sa buhay at hindi alam kung saan pupunta, ay nag-alsa balutan pa rin ako upang tuluyan ang makalayo sa bahay nila. Sobrang sama ng loob ko at sobra akong durog na durog ng mga panahong yon. Sa totoo lang ay gusto ko na lamang magpasagasa sa truck nang sa ganon ay sumunod na rin ako sa aking anak. Buti na lamang at naging mabait pa rin sa akin ang langit dahil tinulungan ako ng mga katrabaho ko. May isa sa kanila na nagpatuloy sa akin sa inuupahan niya hanggang sa makabuelo lamang ako. Nagbalik trabaho na rin po ako at inipon ang aking sweldo upang makapagbukod ng tirahan. Siyempre nahihiya rin naman ako sa kanya at hanggat maaari ay ayokong abusuhin ang kabaitan niya. Inabala ko na lamang ang aking sarili para hindi ako masyadong dalawin ng lungkot sa tuwing naaalala ko ang namayapa kong anak. Hindi nagtagal, pagsapit nitong 2025 ay nabigyan ako ng oportunidad para makapag-abroad. Tsansa na sinamantala ko na at hindi pinalagpas. Sa kasalukuyan ay masaya naman ako rito kahit na malayo sa aking pamilya at kahit na hindi pa nga nagtatagal simula nang iwanan ako ng anak ko ay nakakayanan ko naman ang buhay dahil siya pa rin ang nananatili kong inspirasyon sa buhay upang magpatuloy. Kung tatanungin ninyo ako kung may balita ako sa pamilya ng dati kong kinakasama ay sasabihin kong meron. Neto kasing June lang ay chinat ako ni Kuya Teban para humingi ng tulong pinansyal sa akin matapos ma-stroke ng nanay niya. Malamang ay nabalitaan nila na nag-abroad ako pero hindi ko siya nireplyan dahil wala rin namang dahilan. Tapos ay nag-chat ulit siya sa akin itong katapusan ng parehong buwan para humingi ulit ng tulong kasi nawalan daw ng trabaho ang kapatid niya. Dati kong kinakasama at tatay ng namayapa naming anak yon. Matapos daw nitong magkasakit sa bato ay kailangan daw na magdialysis na. Kinapalan na lang daw talaga nila ang mukha nila na lumapit